Alright, good day to each and everyone. Most especially sa mga MIT engineering students. Okay, so welcome again to Engineering Mechanics. Tatlong video na natin ito, sa Engineering Mechanics. As I said, Engineering Mechanics is the foundation subjects sa karamihan ng professional civil engineering subjects. So, pag engineering students ka, wala kang magagawa kundi pag-aralan mo talaga ang engineering mechanics. Okay, so let's go. Number 3. Ang problems galing ito sa Engineering Mechanics by Ferdinand Singer, second edition. So let's go. Number 3 said that the resultant of a certain system of forces has the x and y components shown. Okay, determine the component of the resultant with respect to n and the axis rotated 30 degree counterclockwise relative to the x and y axis. Okay, so given yung figure. Okay. So unahin natin muna i-explain ang figure. Ang figure natin, saan ba? Okay, may apat tayo axis. Axis lang may apat. 1, yung naka-block, that is your horizontal axis. Yung naka-block, that is your x-axis. Ito, that is your y-axis. Pangatlo, this is your n-axis. And then pangapat, t-axis. So, apat sa figure. Ang mangyari, class, ang given dito, sinabi dito, Teka nito nga. Okay. For example, sa axis muna tayo, i-explain natin. I'm sorry. Diba? And then, set ako ng ibang example. Ayan. Pag nandito ang x natin, diba? Yan ang x axis, then ang y. Pareho lang ba pati ito ang x pati ang y? Diba? Pareho lang. The same lang yung dalawa na yan. The same lang yan. Ikutin mo ito. Ikutin natin ito. Gawin nating perfect horizontal vertical. Ito siya. The same lang yan. So, pag ginawa ko ba itong can I erase? Okay. Ginawa ko itong y, then this one is x. The same lang, di ba? Ikutin mo lang para maging perfect horizontal sa x and perfect vertical sa y. So the same lang. So yung dalawa na yan, pareho lang. Okay, so again, go back to the problem. Treat this problem as instruction para hindi mahirap, Kasi pag problem that is negative, may problema nga, negative yun. So, pero treat this one as instruction. Instruction yan. Okay. So, number 3. So, first sentence natin, the resultant of a certain system of the force has the x and y component. So, meaning, class, tanggalin mo muna yung sa isipan mo ang n at saka t. Dito muna tayo sa x and y. Kasi ang pinag-usapan sa first sentence ay x axis at saka y axis. Nakuha? So, the resultant. So, alam mo na ibig sabihin ng resultant, sum of all forces of a certain system of forces. O kung 5 ang forces na yon, i-add mo, ang tawag doon ay resultant. Kung 3 ang mga forces na yon, yung mga, ang tawag doon? Concurrent forces, pag 3 siya, i-add mo, ang tawag doon ay resultant. Nakuha? Okay. Ulitin ko, the resultant of a certain system of forces has the x and y component. So, meaning, yung Rx mo na 300 pounds is the horizontal component of the resultant. Hindi pa yan siya resultant, di ba? Hindi resultant ang 300. That is the horizontal component of the resultant with respect to x-axis. And follow. And then yung Ry mo is also not the resultant
ang RY mo, which is 480 pound, is the vertical component of the resultant. So, ang tanong ko, saan dito yung resultant R? Diba? Saan dito ang resultant R? Para maganda class, i-isolate natin yung N, ibahin natin ang N, tsaka T, tanggalin natin ang N at tsaka T para hindi magulo. Yan, isa-isa natin para maintindihan talaga. Okay. Yan. Tama na. So, this is your x-axis. Sorry. This is your x-axis. This is your y-axis. Nasaan dyan ang alin? Nasaan dito ang Rx mo? So, nandito si Rx. This is how much? 300. Diba? Nasaan si Ry mo? Ito. Given yan. This is how much? 480. Diba? So, nasaan ang N at saka T? Mamaya na yun. Unahin na mo na yung Rx at saka Ry. Again, ano yung Rx? Sabi dito, ano yung 300? That is the X component of the resultant. So, hindi ito resultant class Ano yung 480? That is the Y component of the resultant. So, nasaan dyan ang resultant? So, of course, di ba? Common sense. Nandito ang resultant. Yan, resultant R. Ito to. This one is the resultant R. O, kung magtanong ako, ano ang resultant R? Ano yung magnitude ng resultant R? Pati yung kanyang angle from the x-axis. Anong gagawin mo? Gagamitan natin siya class para madali, gagamitan natin ng complex, ng calculator. Your R, di ba? Okay, so 300, di ba? Complex yan. Plus J, 480. Anong form ito, class? If this, since complex ito, anong form ito? That is rectangular form. So, sa rectangular form, of course, pwede natin makita ang kanyang horizontal component, pwede natin makita ang kanyang vertical component. So, nasaan dito yung magnitude ng R? Wala, no? So, we have to convert this rectangular form into polar form para makuha natin ang magnitude ng R, pati yung kanyang angle. Assuming angle theta yan. Can you follow? So, your R is equals to, gagamitan natin ng calculator, All clear. Ano ba yun? 300. Set your calculator to complex. Okay na yan. 300 plus 40J, 480J or 480I. Okay, yan. Equals. So, yan. This is the horizontal component of the resultant. Given. Di ba? Given yon. And 480 is the vertical component of the resultant with respect to X and Y axis. Okay? So, ang gusto natin kunin is resultant R. So, just convert this one to polar form. Then 3. Okay, so equals 566 angle 58. 566 angle 58 degrees. So, meaning class, ang R natin, ang resultant R natin is 566 and angle theta niya with the horizontal X is 58 degrees. Can you follow? Okay na, clear tayo dito. Ulitin natin ang tanong Yan. The required is, we have to determine the component of the resultant. Kukunin daw natin ang component ng resultant. Yung resultant na to, yung resultant na to, na naka-incline 58 degrees from the X, no? Kukunin natin ang component niya saan? With respect to N and T axis. So, ito siya, diba? So, parang ano class? Parang yung RY natin, i-rotate natin 30 degree to T para maging RT, di ba? And then yung Rx natin, i-rotate natin sa N para maging Rn. Inhalo. Pero magulo ang ganon, no? Hindi natin gagawin yon. Ang ginawa natin, i-isolate natin ang alin?
Di ba? I-isolate natin ang X and Y axis. Sorry. Ito, ang X and Y axis. Naka-isolate tayo. So, ginawa natin ganito. Oh, ito, nakuha. Ito na siya, no? So, nakuha natin yung R. Nasaan ba yung R, class? R, the magnitude of R is 566. Naka-incline 58 degrees from where? From the X component. I mean, X axis. Nakuha? So, kung magtanong ako, kasi ang gusto niya, yung component ng R mo, this one, ang component ng R mo, ang gusto niya, hindi sa X, hindi sa Y. So, given, kasi binigay din naman dito, no? Ang gusto niya component is nasa N at saka nasa T. Nakuha? Okay, clear tayo. Now, kung magtanong ako dito, nasaan banda dito yung resultant R? Nasaan banda ang resultant R? It is above N-axis or below N-axis? Yun. No. Nasaan dito yung R? Sa apat na axis na yan. Diba? Consider mo. Yung X, yung N, yung Y, yung T. Can you follow? Nasaan dito yung R? Ang R mo ba, ang resultant R mo ba, 566 angle 58, nasa taas ba yan ng N or nasa below ng N? Ubus ka dito. Ubus ka dyan. Ano yan? Yan ba ito? Kusog. Pare ko na nun natin. Pare ko na sound na. Okay. Again, no? Sana ba yun? Ang R ba natin, which is 566, it is above N-axis or below N-axis? So, of course, no, common sense. Klaro din naman yan. Nasaan ba dito, class? Ito, no, this is your x-axis. Naka-incline sa 58. So, lampas siya ng n. Kasi ang n mo between your x and n axis is 30. So, ito, 58. So, banda dito yung r. Drawing ko, palitan ko, gawin kong green. Banda dito ang r. Diba? Banda dyan ang r, which is 566 angle 58 degrees. With the x-axis. Can you follow? Okay na, klaro tayo. Again, dapat clear kasi, no? Ang tanong dito is we have to determine the component of R. This one. Determine the component of this resultant with respect to N and T. Nakuha? So, tanggalin ko muna ang N at saka sa T. No? Gawin natin ganito. Gawin natin ganito, no? Yan. Pareho din naman yan, no? Oh, diba? So, nandito si N. Nandito si T. Okay? So, banda saan si R? Oh, dito si R, no? Diba? Which is 566. Angle what with N? Ayun ang tanong. Ano yung kanyang angle with respect to N? Of course, 58. Common sense, no? 58, tanggalan mo siya ng ano. Diba? This one is 58. Ang kailangan ko ito. Ano ba, no? 58, sorry. Diba? Ito ang 58, galing sa X, no? Laki, no? Ang kailangan ko, yung maliit lang, ito lang, oh, galing sa N. So, ibig sabihin, 58, tanggalan ko siya ng 30. Diba? How much? 58 minus 30. 28 degrees. So, that is 28 pala ito. So, meaning, ang angle between R and N is 28 degrees. Oh, sorry. Nakuha. So, wala na tayong pakialam dito, no? Ayan. Saan ba yan? Ayan. Tapos na yan. So, dito na tayo. Kasi ang gusto niya is Rn and RT. Okay? So, anong gawin natin? Di ba? Mayroon tayong result ng R566 tapos angle, that is polar form. Pwede maging polar form dito, no? Okay. So, your R, gawin kong red. Yan. Your R is 566 angle 28 degrees. Naka-polar form. Hindi mo makita dyan yung horizontal component niya pati vertical, di ba?
So, anong gawin mo? I-convert mo lang, ha? Wala tayong gusto. Convert lang. I-convert mo yung polar to what? To, ano yun? To rectangular. 566 angle what? Shift. Okay. Angle 28 ba yun? Mahina na yung memory. Okay, angle 28. 566 angle 28. Baby. And then equals. Then SD mo. So that is 499. Picture natin na. Ayaw ko mag-memorize. 499 what? Right. 499. Okay, so your R is 499.74 plus J what? J 265.772. Okay? Ayan. Now, yung galing sa polar form class, ang ginawa natin itong polar form, and i-convert natin to rectangular para makita natin yung horizontal component niya, pati vertical component niya with respect to N and T axis. Right? So, meaning, your Rn is what? Your Rn, matik na yan, no? Ang Rn mo is 499.74. Ano yung Rx mo? I mean, RT mo. Ang RT natin is what? RT 265.72. So, clear ba tayo? Clear, no? So, ang required is you have to determine the component of R dito sa N axis, which is meron na tayo 499.74, pati yung component ng R dito sa T axis, which is 265.72. So, i-rotate natin, no? I-rotate natin ang yung yan, no? Kasi naka-incline, medyo magulo, no? Pareho lang din naman yan. Okay, so I hope clear yan. And thank you for watching. Have a nice day.